makita ko kayo mga kapatid, lalo ito mga veterano, mga kapatid, lahat. Ako'y 69 na taong palang naglilingkod sa Panginoon. Praise. Naikayat kami sa pananampalataya nito mga kapatid. 1955. Gusto ko lang magbigay sa inyo na konting impormasyon kung paano kami naikayat sa pananampalataya nito. Kami saradong Katoliko. Praise. Nag-orasyon kami tuwing alas 6. Ngayon, wala na yan. Wala na ngayon orasyon. Kaya, ang mga bata ngayon, pati matatanda, ganyan-ganyan eh, no? O, kahapon lang. 14 na taon na itong batang babae, sinaksak ng 17. Kita niyo. Kaya, mga patid, mabuti yung tayo laging nasa Panginoon. Ang wika ng pasyon, yung mga bagong naikayat dito, mga kapatid. Ang wika ng pasyon, nang lalangin itong mundo, itong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Masimula yan eh, kaarawan ng Domingo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. At nagtaan sa ikapito itong Diyos na totoo, kaya at ang Sabado yung Panginoon. Kami magpapasyon kami. 1948 pa lang, nagpapasyon namin. Kapag pa ganito ito. Magandang turo ng karoli mo. Naikaya kami. At yung ating paniwala, kanina yung awit, maganda yung awit eh. Handa ka na ba sa trumpeta? Anong ibig sabihin no? Pagdating ng Panginoon, ang wika sa Thessalonica, ang Panginoon dadating, may tunog ng pakaka, trumpeta. Hindi na pagdating, handa ka na ba no? Ay, hindi na nasasabi rin sa pasyon eh. Ano sabi sa pasyon? Ang wika ni San Mateo sa kaniyang Ebanghelyo, walang pagsalang totoo. Si Jesucristo muling mananaog dito. Yun ang ating team ngayon, mga kapatid. Yun ang ating sinisigaw sa buong daigdig. Si Kristo ay darating. Tungkol sa pagkain. Nasa pasyon eh. Isipin gibubos sa salitsin ng Diyos ang gawa mo mga bukod. Pagkain! Dito mo yan, pagkain. Pagkain. Pagkain sa pong pagtuloy. Ano pinasok mo sa katawan mo? Malinis, marumi. May kinakanta mo, marumi. Kaya, maraming tao ngayon. Maruming isip. Pero tayo, 7-day Adventist, malinis. Abra, payag ka? Malinis ang isip ng Adventist. Malinis! Bakit? Malinis ang ating kinakain eh. Amen. Diba? At humahaba pang buhay natin. Okay, mga kapatid, hindi yan ang ating mensahe ng Diyos sa inyo ngayon. Ang mensahe ngayon, tinitya ko sa inyo, maging ang ating leader ng General Conference. Hindi pa napapakinggan ito. Hawak ko itong libro ito. Ito'y matagal na sa akin. Hindi ko lang kung paano napapunta sa akin ito. 3 taon na sa akin ito. Pinapasa ko ito. Maselan ng libro ito. Ngunit hindi ko ma-sermon ang nilalaman ito. Dumating ito. Topiko natin. Yung topiko nyo, doon sa topiko natin ng Mayo, saksi, yung sinasabi nito, pinatutunayan nito. Hindi ko pa rin na-sermon hanggang sa dumating ito. Ayan, nasa-sermon na. Paapat na data kayo, paapat lang yata kayong iglesia.
yung sinasabi ng dalawang ito, pinatunayan ito. Ano pa mga kapatid? Bakit sinabi ko sa inyong masela? Kung ito'y mababasa ng pare, hahanapin yung photo nito, tiyak na papatayin. Alam niyo kung bakit? Ang nakalagay dito, yung masamang isip panukala ng Papa sa buong daigdig na siya ang mag-ahari. Kaya yung lahat ng kaguluhan nangyayari sa ating daigdig gawa ng kapapahan sa pamagitan ng Jesuit. Alam niyo pa ang simbahan Katoliko, maraming society, mga pari yan. May Dominican, may Agustinian, may Franciscan. Ang pinakamahigpit ay ito ang alagad ng simbahan. Ito ang gumagawa at nag-uudyok sa mga pinuno ng mga bansa kung daigdig na sila'y suportahan ang Katoliko. At ang hindi susuporta ang presidente. Katulad si Kennedy. Hindi pa kasalsa ni Kennedy. Sino nakalam na pinatay si Kennedy? Okay. Sino pumatay? Hindi lang, no? Hindi lang. Si Magsadsad, pinatay din. Alam mo si Kennedy, hindi yung pro-Catholic. Yan natin rin. Alam niyo mga kapatid, kaya masela nito. Sinasabi rito kung ilang milyon sister ang pinatay ng mga Seventh-day Adventists. Sabi ko ng Seventh-day Adventists, wala naman papatayin eh. Hindi ba tayo lang ah? Tayo lang. Sabi, asan yung Bible? Kayo kapaputang ng lahat ng tao. Ba't di mo papunsasin? Tayo, iglesia sumisigaw sa buong daigdig, maghiling kayo ng Sabado. At di magagalit sa iyo namimili ng mundo. Tayo ang sumisigaw sa buong daigdig, ba't kayong kakain ng marumi, lalo ng baboy? At di magagalit sa atin ang kumakain. Di ba, sister? Kaya sabi ko, pupuntang kayo ng lahat ng tao. Kaya dito mga kapatid ko, kinapuntan yung 7-day Adventist noong unang panahon. At alam ba nyo, kung ilang milyon ang pinatay na 7-day Adventist? Mga kapatid, oo, at lahat na ibig mabuhay kay kabanalan kay Kristo Jesus, mga babataan ng pag-uusig. Lahat tayo mga ang 7-day Adventist, ang mga taong nais mabuhay na may kabanalan kay Kristo. Ngunit ang sabi ni Pablo, ang lahat ng gustong mabuhay na may kabanalan kay Kristo, magbabataan ng pag-uusig. Kaya mga kapatid ko, kung paano lusin ang mga 7-day Adventist, ang ating mga kapatid, noong unang panahon, ganun mangyayari sa atin. Alam niyo ba? Kung kailan nagsimula ang pag-usip, ito narito. Ito atin na ito. Ito yung persecution. Dito nagsimula ang pagpatay sa mga 7-day Adventists. Kailan nagsimula? February 3, 303 AD. At nung mapagod na sila, alam mo pagpatay, pinuputo ng ulo. O ito, alam niyo kung saan ginaganap yung pagputo ng ulo? Ito, yung sinasabi ko sa inyo, kaya na-serve ko nito. Sapagkat yung sinasabi nito, pareho, pinagtutunayan nito. Alam mo kung saan lugar? Pinuputulan ng ulo? Okay. Ito yung dalawang saksi. Balikan niyo yung topic ko nyo. Hindi nakapon ng topic ko. Maski yung mga magazine natin. Ano may kasaysayan eh? Sa hospital sa Amerika. Naikayas kung saan
yung janitorial services sa isang hospital, nakita niya yung Signs of the Time magazine. Binasa niya, nanikayat niya. Kaya tinatapos kami kayo. Okay? Anong sabi mga kapatid? Ang sabi dito, ang pugutan ng ulo ay tinayo sa pampublikong plaza ng Paris. At libo-libo ang pinatay. Kapatid niya, libo-libo. Alam niyo nung pagod na sila? Ba't di ka mapapagod? Halimbawa, ikaw lutusan ka ng papa. O 1,000 puputan mo ng ulo. Ba't di ka mapapagod kung maghapon ka? Putol ang ulo. Ayaw ko, papuputol ang ulo ko. Kahit na ilan ang ulo, papuputol ko. Makapasok lang ako, brother boy, sa paraiso. Sapagkat mangyayari ito. Ano ha? Okay, sa paraiso, sa Paris, pinuputulan ng ulo. Okay? At dito, itong persecution, the first century. Ito ay chapter 2. Chapter 2 na Great Controversy. Alam niyo ang Great Controversy? Aklat ko ni Mrs. White. Alam niyo ang aklat na yun? Sa madaling sabi, doon naglalaban ang mabuti at masama. Ang mabuti, ang Seventh-day Adventist. Ito ang nasa katotohanan. Ito ang sumisigaw sa buong daigdig. Kaya ito ang pinili ng Diyos. Bungayo kayo! Sa pangalan ng Ebanghelyo. Kalaban ba niya? Diablo. Okay? Tututulan niya. Nasa leksyon natin ha. Leksyon natin. Yung Sabat. Diba? Hindi na pangiling. Linggo na. Okay. At yung hindi mangingiling ng linggo, yun ang pinupugutan ng ulo. Okay. Anong sabi rito? At the opening of the fourth century, nung pasimula ng ika-4 na ano ba yung century? Hindi mo siguro. Okay. Yung century, ang wika. February 303, nung sa panahon ni Diocletian, maraming pinatay, libo-libo, binabato, pagkatapos yun nga pinupugutan. Alam nyo, nung mapagod na sila sa pagpugod, hindi nyo kinabran, nagpainit ng bakal. Pagkatapos, nung mainit na sa iyong katawan, para ating ulo ang kalabaw. At kung mapagod na rin sila, sa pagpapainit ng bakal, anong ginawa? Awing ka doon, awing ka dito. Amo, pagod na kami. Nagpasok-saksak ng bakal sa katawan. Okay, pagod na kayo. Bukuloy naman nyo. Putulin yung ilong nyo. Putulin ninyo ang ilong nila. Pagkatapos, ang wika, slit the right eye. Hilahin nyo mga mata. Yan mo kay Pete. Mga kapatid ko. Yung pag-uusik na dinanas ng ating mga kapatid noong unang panahon, yun ang dadanasin natin ngayon, mga kapatid ko. At ang sabi ni Mateo, sabi ng Panginoon, alam niyo, higit pa ron, higit pa doon sa dinanas pag-uusik ng ating mga kapatid. Ano pa kaya gawin nila sa atin? Higit pa ron, pinutulan na nila ng ulo.
ang ilong pinutol bago ang matay hindi na pinalabas. Ano pa? Ang tingnan nyo ito, ha? Ang wika, higit pa raw ito eh. Doon sa Mateo, chapter 24, verse 29. Ang sabi nito, higit pa ron. Oh. 24 ng Mateo, versikulo 21 pala, hindi 20 na. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapit-hatian na hindi pa nangyari buwan sa pasimula ng kalimutan. Laking kapit-hatian na. Hindi pa rin nangyari. Ano iniisip ko? Iniisip pa kayo? Hindi pa rin. Pinulitan na ulo kapatid natin. Pinalapas pa ka. Hindi pa rin. Alam nyo, Hagis apoy. masyadong isip ko eh. Sobrang isip ko. Alam nyo ba mga gagawin sa akin? Tapos, Diyan po pupunta ng ulo. Hindi pa luluway ng mata ko. Alam na isip ko? Meron train na. Dito walang train. At papel ng train. Ginagawa ko na rin. Diba? Pahihigay siguro dito. Brother Boy, siguro pahihigay tayo. Lehera. Oh. Mangingilabot ka? Pahihigay ka dun sa train. Nariyan na yung train. Ang dami nyo. Lahat ang kanalang lahat ng taga-nagkalaman sa pagbo. Pahihigay tayo dun sa rin. I love train. Higit pa rin eh. Tatapos ka. Tatapos na yan. Diba? Durog-durog. Ang katawan mo eh. Mabuhay ka lang sa langit. Hindi sa'yo ako'y nangangarap. 1960s pa. Mr. Swasi, durog-durog na yung katawan. Mabubuhay pa ba yun? Posible sa Panginoon eh. Pasan na Ezekiel? Yung mga buto, durog-durog na. Ang wika, magkakapit-papit. At ay, kung may patay, hindi ba sila sa rin na durog-durog. Walang buto na eh. Wala nang laman yun eh. Wala na. Buto na lang eh. Nabuhay pa ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Ang mahalaga, paghandaan natin itong sinasabi. Lahat ng mabuhay. Kaya narito tayo, narito kayo. Na isang mabuhay may kabanatan. Ngunit mga kapatid ko, sabi ni Pablo, ang nais mabuhay na may kabalan kay Kristo Jesus, magpapatan ng pag-ibig. Sanay na ako, pag-usig. Ano ha? 69 na taon na akong inuusig. 69 na taon na akong naglilingkod sa Panginoon. Ngayon ang papayugan ito. Diretso, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ulit ko, minulat kami ng aming ina sa pananampalataya sa Diyos. Kaya kung paano ako masugid, aktibo sa paglilingkod sa Diyos, nung una, lalong na-doping ngayon, mga kapatid. Kung ako'y natutulog, punta niyo ako sa bahay, gisingin niyo ako, marangaral tayo. Pero kung maghahanap buhay, siya, sinambihan ko, ang kaimanan ng mundo. Brother, dalawang anak ko sa isip, matagal na. Yung panganay ko ay 1984 pa narito, naroon na. Tumawag sa akin, matagal na. Dati, kamusta kayo? Okay, mabuti naman. Magpapadala ko sa inyo ng 10 milyon. Bumili kayo ng lupa
sa highways of Pablo. Magtayo kayo ng tayuan yung mga stall. Paupahan nyo, tayuan yung mga 10 stall. Paupahan nyo 20 mil. 10, meron kang 200,000. Sapagkat kung hindi mo tinanggihan, ang ano kayo na kaibanan, mga kapatid, wala ako dito maaari hanggang hindi pa ako tumatanda ng ito. 87 pa lang tayo. Kung hindi ko tinanggihan, wala ako dito. Bakit? Nagpapalayo sa Diyos. Kung tinanggap ko, wala ako. At sige, kahit pa lang, wala ako sa Panginoon. Kaya natin isipin, magpayaman ka. Ang pera hindi masama. Hindi ba kung isipin kayo magpayaman sapagkat ang kayamanan maglalayo sa iyo kaligtasan. Naalala niyo yung lalaki? Ang brother, sabi ng lalaki sa Panginoon, Panginoon, gusto mo na ang buhay na walang hanggan. Ano ba ang gagawin mo? Gusto mo ang buhay na walang hanggan? Okay. Gusto mo na ang buhay na walang hanggan? Sumunod ka sa akin. Ang sagot naman ng lalaki, Panginoon, nagawa ko na yan. Mula pa sa pagkabata, dinadala na ako ng aking ina. Sinisimba na ako sa Sabado at nag-iikapon na ako. Nagbabasa na ako ng Biblia. Ang wika ng Panginoon, kulang ako. Panginoon, ang kulang ako. Ay mayaman pala yung lalaki. Uwi ka sa bahay mo. Marami ka pera sa bangko. Punta ka sa nagkarlambak. Bigyan mo ang pera mo. Bigay sa mga tuka. Panginoon, mahirap pala. Hindi ko magagawa. Bakit? Mayaman eh. Panginoon, pinaghirapan ko ito. Matagal ako sa Saudi. Matagal ako sa Amerika. Inipon ko ito. Pagkatapos sasabi mo sa akin, ipamigay ko sa mga tuka. Napansin niya? Ano yung sweldo ko? Wala akong nagana po. Wala. Buti na lang dito tinahanap ng mayaman. Ayaw na maniwala ng Wala tayong pamimigay. Ayaw maniwala ng mahirap. Titignan mo ka naman ako. Sumilang na tayo. Ano ko? Alam mo, mayaman na. Wala akong bahay. Buka kami. 11,000. Sabi nga naman sa yung panganay ko eh. Tumawag ko eh, sister. Pangalawa tama. Dati, kamusta kayo? Hukutin mo. Dati, anong gusto niyo? Bahay o kotse? May bahay na kami. Ganda bahay namin. Kaya hindi yan. Umupang. May kotse na ako. Lagat na. Sinusundo pa. Tanggihan natin ang kayamanan at kalayawan ng sanlibutan ito, mga kapatid ko, sapagkat nais natin mabuhay. Ang mabubuhay may kabanalan kay Kristo Jesus, magpapatay ng pag-usik. At kaya, kailangan tanggihan natin ang kayamanan, kalayawan ng sanlibutan ito. Ano sabi ng Panginoon? Ipon ninyo. Alin? Kayamanan sa langit. Huwag yung kayamanan sa lupa. Sapagkat pag-ipo ang kayamanan sa lupa, malamang malayo ka sa Panginoon. Okay? Hindi ko pinapagkakalan. Pero niya, magkano ang sweldo ko? Magkano binibigay sa akin? Ang sweldo sa akin ng SSS, kulang pa ng 100 sa 3,000. Pero magpasa ka kayo, hindi ako nauubusan. Bago. Minsan wala yung bago eh. Sa kapisa ko, hindi bumalik sa akin. Paano siguro? Kung naman yung brother ko ito, siguro isang buong makapasustento. Sa kapisa pa, wala.
Kasi hindi ka mababigyan. Sumama ako sa kapila. Naiwanan ko yung bago. Hindi ako mali. May pangalan ko. Swasi. Yan dito sabihin. Kung ako'y wala sa pananampalatayang ito, hindi ako naubusan. Lalo higit ngayon, mga kapatid ko. Kaya pag nakuha niyo, siguro ay sa binata, isang buwan, masusustento ka. Pero wala akong pera. Bakit? Hindi naubusan. Alam niyo yung sasakit ka? Sino ang kakalam? Nagkagutong sasakit ka. Si Elias. Punta ka ron, doon sa bukid. Meron ka makikita ng babae. Hinanda ko. Sabi ng Diyos. Makiusap ka doon sa babae. Pakanin ka, pakakanin ka. Hindi nagpunta, nakita yung magina. Magina, may bata eh. Namungan, babae. Ako na gutom na, pakanin mo naman ako. Ang sabi ng babae, paano mo itong pakakanin? Ay isang kutsara na lang yung harina doon sa bahay. Kaya nga kami namumulot ng patpat nitong aking anak. Uuwi na kami. At lulutuin ko na yung isang kutsarang harina na doon yung tinapay. At yung namis namin, isang kutsarita na lang. Pag nakain na namin, mamamatay na kami. Ang sabi niya, pakinggan mo ko. Pakinggan mo ko. Sinabi ng Diyos sa akin, ikaw ay nandaan ng Diyos sa akin. Halika nga, ano? Aba, hindi pa nababawasan yung harina eh. Nagulat yung babae. Yung harina niya, yung umapaw. At yung langis na, yung umapaw eh. Ganun lang mga kapatid. Pag ginamit yun, ano maglaki ng pagpapala sa iyo? Gawin ko yan. Ay, gawin ko sa iyo. Hindi ako naubusan. Akala tuloy, pag mayaman eh. Anong dapat ko kita? Si brother ko, nakala nga, mayaman. Alam mo, wala pa rin ako. Titingnan mo ako. Kasi nakatayo ko ito, alam mo, mayaman yan. Lalo na ko, nakala ko na. At titingnan mo kamay ko. Lahat ng sinusot ko, bigay sa akin mga kapatid ko. Ang mahalaga, wag tayong mag-interest ng mga bagay ng salito. Ang interest natin, mahanda tayo sa panahon ng pag-usig na darating sa ating mga kapatid. Hindi na magtatagal. Ito sinasabi ko doon sa mga nakakusap ko sa akin. Alam niyo ako, halos araw-araw sumasabay ng tricycle pagpupunta ng balas. Ano yung ginagawa ko? Pagka medyo may nagdit ng konti, pare, huwag kang magagalit ka, may sasabihin ako sa inyo, ano po yung tatay? Huwag kang maninigarin ninyo, huwag kang inom ng anak, huwag kang inom ng kape, huwag kang kakain ng kalibagon. Bakit po? Yan ang nagbibigay ng sakit at ng kamatayan sa tao. Ang katawan natin, templo ng Diyos. Nada natin ito, sapagkat may buhay na walang magandang. Dahil hindi tayo matod. Ganong, hindi tayo matod na alam, hindi tayo matod na alam, hindi tayo matod na hingga, pag namatay, wala na. Pero pag tayo namatay, at na kay Kristo tayo, meron tayong pagkabuhay na mamuli. Ganun po ba? Okay? Mga kapatid, ang wika, noon ito, may pa sinanas ng ating mga kapatid. Ang ating dadanasin. May pa. Yun ang naisip ko. We'll play. Paano hiniparo sa mga kapatid natin? Ano naisip niyo mga kapatid? Nahingin pa niyo. Meron ka naisip? Ako yung naisip ko eh. Nasasalasan tayo sa Christ. Wala na eh. Ano pa? Nilagari. Ano nyo? Tingnan nyo. Anong ginawa nila? Yung pa pala pinaglalagari. Sa Hebreo. Anong sinasabi sa Hebreo? Chapter 11.
Ang sabi nito, sino yung pinaglalagari? Ha? Oh. Yung lagari. Yun nga. Yung ginawa nilang pagpatay sa ating mga kapatid nilagari. At ito pala, narito. Alam nyo, hanggang ngayon, pinakikita sa TV. Alam nyo, ginawa sa iba natin mga kapatid. Ito yung ruin. Parang ito yung Araneta Coliseum o yung mga Coliseum laro basketball. Dito nila yung iba natin kapatid, nilagay nila sa arena. Pagkalagay, mga buntis, para pasusuhin, laro sa arena. Alpasan nila ang leon. Kasi yan. Ito nakikita ito. Ito tinatawag na ruins of Rome. Marami silang ginawa. Yung siguro matigas sa katawan, hindi talaga yung bakal na nag-aapos. Baka yung pinakakain sa hindi mga pati. Hindi dapat tayo. Ito ng awit. Ang brother Burton. Tutunog ang pakata. At ang hikaran, ang nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na mabuli. Sino yung nangamatay kay Kristo yun? Yun ang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid ko. Namatay tayo. Na kay Kristo tayo namamatay. Kaya sumampalataya tayo. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ano, mga kapatid? Ulit, yan. Kaya sila yung pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila yung nagsilawat pa rin may balat na mga sukat kambing. Salat na napipighati. Okay, kaya huwag natin isipin yung buminawa tayo, mga kapatid. Wag! Ang sabi ni Mrs. White, mga kapatid ko, pag dumating na yung panahon ng pag-usig, marami sa ating mga pastor, mga leader ng iglesia, magsisalabas sa iglesia ito sapagkat hindi sila sanay sa kahirapan. Eh, siyempre, hindi ka sanay sa kahirapan eh. Eh, pahirapan ka niyan eh. Kaya ako nagsasanay na sa kahirapan. Di ba, no? Siyempre, ang problema, pero sige na ako. Sige lang. Ang Panginoon, mga kapatid, tandaan nyo ito, hindi niya hinihintay na kayo yumaman para kayo makagawa sa kanyang gawa. Ang Panginoon, hindi siya tumitingin sa laki ng maihandog mo sa kanya. Yung isa nagandog ng 1 milyon, nagandog ka ng 100, pareho kayo. Alam niyo, gusto ng Panginoon, nagsasakripisyo ba? Tandaan niyo, ang Panginoon nandun sa kapilya, sa Bible. Tinitignan niya yung naguhulog. Yung mayayaman, hulog, ang dami. Narito ngayon sa babae. Siguro baka sabihin na lang, 2 piso na lang hulog, 2 piso na pera ng babae. Hinulog ka niya. Natapos ang sermon. Tapos ang pagsalita. Tinawag ng Panginoon ang kanyang alagad. Sabi ng Panginoon sa kanyang alagad, akin nga diba kanina, yung nagulog ng lapis sa kanila, yung mayayaman, nagulog ng lapis, eh kung wala pa ng lapis pa, brother, hindi pa maghuhulog. Ngunit, ang wika ng Panginoon, nakita niyo ba yung babaeng yun? Ang babae yun, naghulog ng higit sa kanila sapagkat hinulog na niya ang lahat ng nasa kanya. Hindi na niya inisip. Walang hapunin yung pamilya niya. Walang siyang pambili ng galunggong. Walang pambili ng tilapia.
Pero hindi niya inisip ito. Ang inisip niya, bigyan niya lahat ang kanyang kabuhayan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, isang araw lumapit yung bata, yung pinata. Panginoon pa ang dami lang mo sa ano sagot ng Panginoon? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Hindi ka lahat. Ibigin mo ang Diyos ng buong pag-isip. Hindi ka lahat. Sige. Huwag ka na magaling naman sa Panginoon. May sakit ka! Huwag kang magaling naman. Maniwala akong buong pag-isip. Pagagalingin ko ng Panginoon. Ibigin mo, Panginoon, ng buong lakas. Alam niyo ako, ang dami kong sakit, mga kapatid. May sakit ako sa yung aking dislocation. $1964 peto. Nung Irlandis, kaswell ako. Ang sakit niya, ito din sakit ko. Nagpo-opera pa tayo. Ako din nagpo-opera. Nakagalo-galo na. May sakit ako sa bato. Mangyari 1948 pa. Tuyo, hindi ka maniniwala. Tuyo! Sasaw-saw ko sa tuyo. Eh, wala na. Pumasok ko ng PKK, pumalit ako sa akin naman. Ang company physician, si Dr. Aguila, sa amin. Mr. Swasya, pinakukuha naman yan. Anong gamot? Tubig ka na ba? Kung meron mong nagsabit sa inyo sa bato ka na ba? Alam niyo ka na ba? Sino may sakit sa bato dito? Tubig lang! Panaba! Ang sabi ni Dr. Shaira doon sa Science of the Times, 10 hanggang 12 basong tubig uminom ka. Yan ang ginagawa ko. 12. Noong nakaraan taon, Mayo, sabi ng aking apo, medical tech sa community hospital, Lolo, dadaling ko kayo sa hospital. Paano ko dadaling? Wala akong nararamdaman. Ay tumawag po si Tita Sharon, yung nasa anak kong puso. Dalawa yung panganay ko nasa state, yung puso ko si Sharon na nasa state. Ay tumawag po si Sharon. Dinala ko. Si Dr. Noblejas, ang exams. Dati ang ganda niyong pasyente, adak na ito. Wala kayong sakit. November! Dinala na naman ako. Sinabi ko na sa'yo, huwag na ako dadalhin. Sinabi na ng doktor na wala akong sakit. Ipatensik ka pa kayo, sabi ng doktor. Dinala na naman ako. Hindi na tumingin sa akin, pinagpapasya na ikaw mong mayo. Dati ang ganda niyong pasyente ko ito. Wala na naman kayong sakit. Ito ba yan? Wala kayong sakit. Dok, paano at pinpiso ako? Ako nagtuturo din ng kalusugan. Hindi ako minom ng alak, hindi ako minom ng kape, hindi ako makain ng karting baboy, hindi ako naninigarilyo. Mga kapatid, ingatan natin ating kalusugan. Kaya sabi ng World Health Organization, ang Adventist mabubuhay ng 85. Ang non-Adventist, 70. Ito nga akin, nasabi ng mga pastor, bonus na rin. 87 pa lang ako. Mister, ang lakas ko pa. Nung mag-anniversary, San Pablo, yung taga Luciana,
May dalawang taga-Lucian. Yung pastor Rico, dating pastor na district pastor namin, napapunta na sa Lucian. Nung mag-anniversary ang San Lorenzo, yung matanda sa iglesia, dalawang opisyal ng iglesia ng Lucian, kasama ni pastor Rico. Alam mo sabi brother mo yung lahat ng galing sa Lucian. Brother mo para kami si Senta naman. 77 na lang. 77 ba? Para kami si Senta. Ang lakas pa ng isip niya. Ang lakas na salita niya. Ganun tayo. Iniibig ko ang Panginoon ng buong lakas. Buong lakas. Ako malakas. Ay, nung malakas na, ako sunod na eh. Eh, paano pa kung uulit ka na? Yan, hindi na makasunod. Brother, ayaw ko masakitan pa ako eh. Ano man ang sakit niyo, mga kapatid, paniwalaan niyo ito. Sunod ba kayo? Alam niyo bakit? Si Kristo na dito eh. Sa oras na ito, narito si Kristo. Ay kung narito ano kayo? Pagkagaling ka, sister. Pangalawa, pilitin niyo mga kapatid, ha? Ito yung kahit saan ako ang salita. Pilitin niyo kahit kayo may lagnat, sumimba kayo. Masarap na mamatay sa kapilya mga kapatid ko ng araw ng Sabado. Bakit? Sigurado ka sa nagtata. Bakit? Nagdasal ka kanina, no? Brother Peter. Anong dasal niya? Patawarin mo kami, Panginoon. Sabi mo kasalanan. Dininig pa ng Panginoon. Dininig ko. Sister, kaya pinatapos tayo. Sa oras na ito, bumagsak ka na ulit. Sinagulit ko sa bakit? Namatay ko ng Panginoon. Kaya sabi sa Pablo, darating ang Panginoon na may trumpeta ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo unang mabubuhay na muli. Sabi, yan, yung araw ng Sabado, kung kaya bilang mo, pumunta kayo. Ang Sabado ay pinagpana. At tingnan niyo ako, simula noong 1955, mapatid, paniwala niyo, totoo. Wala akong nalalaman, nilabagod sa akin. Wala akong nalalaman, hindi ako nagbigay. Nagkabot. Kaya lang ko, lang anak ko eh. Ang sinasabi ko sa inyo, 2,900, sweldo sa akin ng SSS. Nabigay mo lang sa puno. Pero pagbigay pa din ako. Bakit? Mapalaan ang nagbibigay kaysa tumatang. Hindi matakot. Hindi. Hindi matakot. No. Ano pa rin? Sige lang. Subukan niyo. Subukan niyo. Hindi na dodobre niya. Ayun lang. Katoliko pa ako eh, sister. Hindi ako na po yan. Ay ngayon pa. Nasa matwid na landas na ako. Na kay Kristo na ako. Nandun na ako sa Panginoon. Nagkapagbigay ng pagpapala sa Espiritu sa Matwid. Matatapos pa ako. O kaya, higit na po sa akin. Okay, so mga kapatid. Sino ang Papa ngayon? Sister, anong nationality niya? Hindi ko alam. Okay. Alam niyo nationality ng Papa ngayon? Papa Leo? Amerikano! Ito.
siya ako magsalita. Nakatingin kayo sa akin. Ako tingnan yung alaw na nito. Huwag kayo nakatingin. Pero huwag kayo tumingin. Hindi na ako masasya. Kaya lang, hindi kayo makikinawa. Yun ang malungkot ko. Talo kayo. Okay? Ang Papa ngayon, Amerikano. Tandaan nyo to, Amerikano. Noong patay pa si Francis, dalawang araw pa lang nakapulol yung Papa Francis. Sila din nagsabi, meron sa dokumentong hinukay. Ang Papa ngayon, 267. 207 Papa na pa ito. Ano sabi nila? Ang sabi nila, dito na magtatapos ang mundo. Bakit magtatapos? Alam niyo ba ang magtatapos? Ito na ang gagamitin ni Satanas, ang Papa. Gagamitin naman ng Papa ang Amerika. Nasa chapter 3, tepo nito. Pagkaroon mabuti mga palo ang banalaman. Huli ka? Ang namumuno sa kasamaan, Satanas. Gagamitin ni Satanas ang simbahang Katoliko. Gagamitin ng simbahang Katoliko ang Amerika. Okay? Ang Amerika, ang hihikayat ngayon sa buong mundo, mangiling na kayo ng Sabat. Ang hindi mangingiling, umpisa na ng pag-uusip. At ang mangingiling ng linggo, may tandaan ng hayos. Ikaw makakabili. Ikaw makakamit ng pera mo. Pero pag hindi ka nangiling ng linggo, wala kang tanda ng hayos. Kaya yung pera mo sa bangko, masasayang mga kapatid ko. Hindi mo na magagamit. Kaya kung sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mag-ipon ng pera sa bangko. Ang gawin nyo, kung mayroon nag-iipon sa inyo, doon lang sa bahay. Ano mga oras? Magagamit mo. Sapagkat, pag dumating ang panahon, sigurado, ito yung tatlo lang ang isip ko. O kung hindi man, alin tayo may record tayo lahat na. Ang record natin, nasa Papa na yan. Hindi ba alam na bakit mga minsan pinipirmahan natin yung mga dokumento? Ano nakalagay yun? Religion. Di ba? Di ba meron religion? Adventist. Dadalhin niyo sa Papa. Pag dumating na yung pag-uusip, ako yung pasimester consignado. Opo, ay isa nga yun dito sa record, meron kayong pera sa bangko eh. Ay naman, pangingili nyo. Ay linggo, Sabado po. Ganun pa, may isobe na po. Hindi nyo mapapakinabangan ng pera nyo. Kaya, huwag na kayong mag-iipon sa bangko, mga kapatid. Hindi na magtatagal. Swerte na yun. 10 taon, yung magtatagal. Kapatid mo. Alam mo bakit? Wala naman. 10 kapitulo, pinag-aaral ng binabasa ko. Marami kong natuklasan ng talagang totoo na ang Panginoon malapit na dumating. Sino ang nakikinig ng TV? Makinig kayo ng TV, pero kay Vice ka daw, yung panoorin niya. Walang nyo natin sa inyo dyan. Sasaya lang kayo, mawala kayo ng panahon. Ang pakinggan yung news. Vietnam, 500 litong hilikas dahil sa landslide at baha. China, lumikas dahil sa landslide at baha. Africa, landslide at baha. Bicol, Camarines Sur, Albay, baha. Dahil sa buhay. Davao,
yung nangyayari sa Pilipinas, nangyayari sa buong daigdig. Hapon, bata na maril sa Minnesota, sa simbahan. Paris, binaril ng eskwela yung teacher. Ano ibig sabihin? Ang nangyayari sa buong daigdig, tanda na malapit na ang Panginoon. Kaya handa ka na ba sa trumpeta? Handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Sa mga kapatid, ang sabi sa Apocalypse chapter 2, verse 10, ito lang ating gagawin. Wala nang iba. Ano sabi sa Apocalypse? Mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin narito. Malapit Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng Diyan Kristo. ko ilan sa inyo sa ilang buwan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo Ano ng sabi ni Mrs. White? kapighatiang Ano na Sabado? 10 araw Kasi alam niyo, Sabado ay nangyayari hanggang sa kamatayan at Sabado natin. bibigyan kita ng putong ng buhay. Alam niyo? Yung mangyayari, sabi ni Mrs. White, pipili ng buntis. Patatuyin sa pulpito. Ang gagawin, alam niyo yung mga Knight of Columbus? Talaga ito susundot. Kasi pagka nagpaparapan ka daw ito, ang tutulog ko, ay spotted. Naalala ko sister, ako ito yung susundot namin siya ng Adventist yung buntis. Papapanikin dito ang babaeng buntis at susundutin yung sable at dyan. Ngunit mga kapatid ko, ang sabi ni Jesus ko, yung sable para magiging talahi. Hindi tatala. Okay? So, huwag natin katakutan na. Ang wika, huwag niyong katakutan ang mga bagay na malaking sisi. Malapit nang ilagay ng Diablo ang ilang sili sa bilangguan. Mapupunong bilangguan. Nandagan lang. Ilang kayo dito. Diba na, sisi? At na huwag nila ang pakanin sa Pablo. Hindi mo mabubuti. Pakakanin tayo ng Panginoon. Pakakanin tayo. Hindi tayo mababayan. Ano yung sabi ni Jesus White? Bumagsak man sa iyong tabi ang isang bomba atomika. Hindi ka pa. Kasi gusto ka rin eh. At yung mga ating ginagana, kaya dami ko na kasi wala madalaga ko na kaya dito. Okay. Mga kapatid, yun yung sa Africa. Nung magulo pa ang Africa. Tribal, para sila kung hindi pa ganito. Alam niyo, hinuli yung ating mga missionary ng Amerikano. Hinuli sila yung mga rebelde doon sa misyon. 4 yun. Mag-asawa, 2 Amerikano. Pinaloon sila. Inumangan ng masinggan. Hindi pumunta ang masinggan. Pulpulpul natin sa India nang hindi pa malaya ang India sa mga religion. Hinuli ang ating pulpulpul. Hinali sa punong kala. Binuhusan ng gasolina. Sinilaban, hindi nagsindi. Ako pinapalit na sister, hindi pumuputok ang palit. Kung sabi ng Diabo, magdanawa na pinto, kasi nagkaroon ng panasyak, gawa ng pinto, gawa ng kama. Isa lang natin pero pag marami umorder ako kay Django. Ang naman ni Django na ikayat natin.
Pag pinupunta ko si Django, kinakamusta kayo ang aking pinagagawa. Maroon hindi kayo. May sasabihin ako sa inyo. Ano yun? May antik-antik. Wala! Puntali, dalo. Marole, aminin niyo, may anting-anting kayo. Ano anting-anting? Dalo naman, Marole, aminin na ninyo. Hindi ako titigil ang kasalita siya. Ang hindi mo aminin, may anting-anting kayo. Kaya pala ako binabarin, hindi ko mabutot yung barin. Ayan na nga sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko. Ang anting-anting ko, mga kapatid, si Kristo. Pag si Kristo nasa akin, sampung pamanikot sa sa'yo. Hindi ka man. Sinasabi ni Jesus ko. Okay? So, mga kapatid, ano sabi dito? Malapit lang ilagay sa iyo ang iba sa bilanggo at magkakaroon kayo ng kapitilian sa pumaraw. Magtapat ka hanggang kamatay. Bibigyan kita ng putol ng buhay. Pagpalantan ng Panginoon, mga kapatid. Amen.